Halika, pag-usapan natin ng isang araw lang sa Pilipinas. Pero itong araw na to, siksik sa mga pangyayaring magpapakita sa atin kung ano ba talaga ang mga puwersang nagpapagalaw sa ating bansa. Okay, so heto ang magiging daloy ng kwentuhan natin. Magsisimula tayo sa mga kalsada, tapos titingnan natin ang mga krisis, susuriing ang ekonomiya, at papasukin ang mundo ng politika. Sa dulo, pagtatagpi-tagpiin natin ang lahat. Alright, Section 1. At dito, ang simula ng araw natin ay talagang malakasan. Pinag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking pagtitipong panrelihiyon sa buong mundo, ang traslasyon ng itim na Nazareno. Dito talaga nagtatagpo ang pananampalataya at ang mga realidad ng buhay. 681,000. Grabe no? Hindi yan basta numero. Yan ang tinatayang bilang ng mga deboto na dumagsa sa mga lansangan ng Maynila. Isipin nyo, mahigit kalahating milyong tao para sa iisang araw ng panata. At syempre, kapag ganyan kadami ang tao, asahan na natin na may mga insidente. May mga moments talaga na, well, puno ng drama. Naputol mismo yung mga lubid na humihila sa andas. At sa isang napakalungkot na pangyayari, isang photojournalist ang pumanaw habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. At sa gitna ng lahat ng ito, naglabas ng mensahe si Pangulong Marcos. Parang paalala na, okay, mahalaga itong debusyon na ito, pero sana hindi dito matapos. Ang totoong hamon daw ay dalhin ang diwa nito, yung pagmamalasakit, yung pagkakaisa, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, mag-move on tayo. Kasi habang ang buong atensyon ng bansa ay nakatutok sa traslasyon sa Maynila, sa ibang parte ng Pilipinas, may ibang klase ng laban ang nangyayari. Mga krisis na hindi planado, mga trahedyang bigla na lang sumulpot. At dito, kitang-kita yung dalawang magkaibang klase ng sakuna. Sa Cebu, may landfill collapse. Isa ang konfirmadong patay, tapos may 38 pang nawawala. Gawa ng tao to. Sa kabilang banda naman, mayroon tayong dalawang bulkan, ang Mayon at Canlaon, na parehong nagpapakita ng matinding pag-aalburuto. Ito naman, banta mula sa kalikasan. So anong naging tugon? Agad-agad nagpadala ng PNP Search and Rescue Teams sa Cebu at syempre ang PHIVOLCS bantay sarado sa Mayon at Canlaon. At dahil nga parang paulit-ulit na lang ang ganitong mga sitwasyon, may isang mambabatas na nagsusulong na bigyan na ng Magna Carta ang ating mga disaster risk reduction workers para naman daw may sapat silang proteksyon. Lahat ng yan, yung mga prosesyon, yung pagresponde sa krisis, nangangailangan yan ng pera, di ba? Kaya naman, tara, silipin natin yung isa pang malaking kwento ng araw na to, ang pera ng bayan. Kumusta na ba ang ekonomiya natin? $110.9 billion. Yan yung kabuuang dollar reserves ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. Para yung national savings account natin na naka-dollar. Ito yung buffer, yung panangga natin kapag may mga biglaang problema sa ekonomiya. So, may good news at may medyo hindi magandang balita. Ang medyo di maganda, medyo bumaba yung reserves natin kumpara sa nakaraang buwan dahil may mga foreign investments na umalis. Pero, yung good news, nasalo ito ng ating gold reserves na as in record high ang halaga. So, parang balancing act talaga. Okay, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Pero ang pinakamahalagang tanong, paano yan nakakaapekto sa'yo, sa akin, sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino? Ano ang ibig sabihin yan sa budget pambahay? Well, heto ang sagot. 3 bagay ang kailangan nating bantayan. Una, may panukalang itaas ang presyo ng imported na bigas sa 45 pesos kada kilo. Pangalawa, may babala na baka tumaas din ang singil sa kuryente. At pangatlo, yung piso natin, medyo mahina laban sa dolyar. Lahat yan, posibleng magpataas ng inflation. Ramdam na ramdam sa bulsa. Alright, mula sa usaping bulsa at sikmura, akyat naman tayo. Punta tayo sa mga pasilyo ng kapangyarihan kung saan ginagawa ang mga pulisiya at batas na sa huli bababa rin at makakaapekto sa ating lahat. Una, kailangan nating intindihin tong konsepto na to, unprogrammed funds. Sa simpleng salita, ito yung parte ng budget na naka-standby lang. Hindi mo pa pwedeng gastusin hanggat walang sobrang koleksyon ng buwis ang gobyerno. At sa araw na ito, yang konsepto na yan ay nasa gitna ng isang malaking legal battle. So, anong nangyari? May mga nag-file ng petition sa Supreme Court. Ang hiling nila, ideklara ng korte na labag sa konstitusyon yung 150.9 billion pesos sa ilalim ng unprogrammed funds sa 2026 budget. Malaking kaso ito. Pero teka,
Hindi lang budget ang pinagkakaabalahan sa politika. May 3 pang malalaking balita. Una, yung prosecutor ng International Criminal Court nag-turnover ng mahigit 1,000 ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Pangalawa, si President Marcos naghahanda para sa isang biyahe pa UAE. At pangatlo, at ito'y napakalungkot, may isang guro na pumanaw habang inoobserbahan sa klase na nagbukas ng malawakang diskusyon tungkol sa bigat ng trabaho ng ating mga guro. So ayun na nga, pananampalataya, sakuna, ekonomiya, politika. 4 na malalaking bagay sa iisang araw lang. Ano ba talaga ang ipinapakitang larawan nito tungkol sa Pilipinas ngayon? Ang nakikita natin ay isang retrato. Isang retrato ng isang bansa na sabay-sabay kung lumaban. Sa isang banda, lumalaban gamit ang pananampalataya. Sa kabilang banda, lumalaban sa mga totoong sakuna. At kasabay niyan, lumalaban din para sa laman ng bulsa at sa mga mahahalagang debate sa loob ng gobyerno. Lagi nating naririnig yung salitang resilient pag tinutukoy ang Pilipino, di ba? Pero ang ipinapakita sa atin ng isang araw na ito, ang katatagan ay hindi lang basta isang katangian. Isa itong aktibong pakikipagbuno araw-araw. At ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Ano nga ba ang tunay na halaga at bigat ng ganitong klaseng katatagan? At saan tayo nito dadalhin?